Hi, welcome back to Tarot Page Philippines. So, for this video, gawin natin ang weekly horoscope for September 11 to 17 para sa mga kaibigan natin na merong Sun, Moon, at Rising sign na Aries. So, kung bago ka sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. And kung gusto niyo malaman kung ano yung Sun, Moon, at Rising at para saan ito, sa dulo po ng video natin, may link tayo para dito. Tandaan natin yung mga readings they are for guidance purposes. Use your free will wisely. And also, kung naghanap kayo ng mga charms and crystals tulad nito, and even for spell works tulad ng prosperity spell, message nyo po ako sa Tarot Page Philippines FB group, FB page. Yung link nasa baba sa description ng video natin. Okay, so, my friend Aris, kamusta ka na ba? So, tingnan natin yung cards mo. Yeah. Nga lang. Tingnan natin ha. Aris, kumusta? Oh, we have here the Two of Cups and number 31, yung oracle card mo. Why? Tsaka si Two of Cups. Well, with emotions kasi, ano ba meron ba't puro emotions na nakikita natin? So, I'm seeing here kasi sa card mo na unang-una, ano na, you're asking, longing, siguro, nananalangin o nangingiusap, ano bang pwedeng term natin? Humihiling na magkaroon ka ng emotional connection with people. So, andun kasi na naghahanap yung heart mo ng something na sabihin na lang natin na andoon na companionship. Siguro yung pinakamagandang term na gagamitin natin na hindi siya hindi jowaan ng peg Pero andoon na hinahanap mo doon na meron kang pwedeng pagkatiwalaan. Naghahanap ka na yung pagkakatiwalaan, naghahanap ka ng pwede mong masasandalan. And that is what the universe ang hinahanap ngayon. Hinahanap mo. So, yun yung binibigay. Parang minsan, hindi mo na nga hindi mo na shoot, okay, ayaw niya sa akin, di dedma. May part doon na parang, sige, move forward na nga lang ako. Pero there's a part na, bakit? Hindi mo na lang ine-entertain minsan yung sa bakit na side. Kasi parang napagod ka na rin eh. Parang ngayon, pinipilit mo na lang na mag-move on, mag-move forward as a solo person. Pero Aris, hindi kasi pwedeng ganun eh. Hindi tayo ginawa para maging solo. Sabi nga may kasabihan na no man is an island. Ito yung pinapala sa'yo ng universe ngayon din. Ano ba kasing nagko-cover sa'yo? Three of Cups, tapos number 36, come to the edge. Damaris, sorry sa terms natin. Minsan, ang hirap mag-pretend. Alam mo yun? Ang hirap na yung point na nagpe-pretend ka na everything's okay, nagbibigay ka ng advice sa iba, pinipilit mong i-inspire yung iba, pero ikaw mismo parang deep inside, you're having that part na sana ako din. Yun yung mask mo ngayon eh. Parang ginagawa ko to sa inyo. Sana gawin nyo rin sa akin. Binibigay ko ito sa inyo. Sana ibalik nyo rin sa akin. Understood ko siya. Kasi andoon na gusto mong sabihin ng diretso pero ayaw mo kasi na gawin nila dahil sinabi mo. Na gusto mo gawin nila yung mga bagay na yung pag-support sa'yo, yung pagmamahal na yun. Kasi yun yung desire nila o decision nilang gawin yun. Hindi dahil na feeling mo napilitan sila. It's hard. Nagigets ko yung point mo, Aris. Na kahit suklian man lang nila yung mga ginawa mo, kahit konti lang. Pero nakangiti ka pa rin. Parang andun yung point na behind your smile is sa likod ng mga ngiti mo, andun yung punto na meron kang wishful thinking.
Sana mapansin niyo ako, sana ganito, sana ganyan. Ano naman kasi talagang wish mo? We have your number 30, TikTok, tapos Card of the Lovers. Ano bang crown mo ngayon? Taas din kasi minsan ang standards mo eh. In building connections. Ang taas din kasi nung pinapangarap mo. Walang masamang mangarap. Walang masama na meron tayong standards. Pero kasi pinapala sa'yo ng universe, be realistic. Kasi nag-try ka rin kasi before na ibaba mo yung standards mo. Pero parang wala pa rin. No, you have your standards. I-review mo to, yung mga standards mo to. Hindi pa naman huli ang lahat eh. May mga tao pa rin na masasabi natin na they're there para magkaroon kayo ng deep connection. And alam mo yung point na may mga namimiss ka ring tao. Bakit hindi ka mag-reach out? Bakit hindi mo sila kamustahin? Yung mga taong to na andoon na sabihin natin na malalim yung connection nyo. I-revive mo. Kumbaga sa apoy, lagyan mo ng panggatong. Ibalik mo ulit yung spark. Pwedeng friend mo to or kapatid mo. Pwedeng dating katrabaho. Someone na meron kang malalim na connection. Balik mo. Make some moves. Then, alam ko naghihintay ka rin naman eh. Pero minsan maganda rin na tayo din yung gagawa ng move towards it. Ano ba kasi yung foundation mo din? So, we have your judgment, tapos number 34. Ayan, a leg up. Alam mo, Aris, siguro natakot ka lang, no? Before na baka mamaya may mga tao na naman lumayo o ma-misunderstood ka na naman. Isa malala, gagawa ka pa ng kwento. Na, kumbaga andun na gusto mo siguro parang ano lang, pangit pakinggan, pero parang gusto mong world peace. So, kaya inaayos mo na ng lahat. You're making sure that everything is in good standing, maayos, kalmado. So, pero hindi kasi. Mahirap ma-achieve yung gusto mo. Mahirap na magkaroon ng mas malalim yung mga bagay na ganun. It takes time. And sabi nga nila, it takes two to tango. Hindi pwedeng ikaw lang. Piliin mo naman kung kanino ka magka-connect. Piliin mo din naman kung kanino ka magkakaroon ng mas malalim na ugnayan. Kasi, andun yung punto na ako yung nahihirapan para sa'yo eh. Ano ba kasing recent past mo? So, you have here the 8 of Cups and number 22, Blessed. Bakit ganun? Siguro it's way talaga ng universe to expose people, no? Para makilala kung sino ba talaga. Kasi, andun yung punto na pag meron ka, ang dami nila, no? Tapos ngayon, nabilang ka nawalan o nabawasan yung kung anong meron ka. Parang nagkaroon ng hide and seek. Naghahanapan bigla. Parang asa na si ganto, si ganyan. Yeah, some of them, busy lang sila. Pero karamihan sa kanila kasi, sorry sabihin natin, wala sila kasi mahihita sa'yo eh. Wala na silang makukubra, wala silang makukuha, wala ka na. Reality of life. Madaming tao talagang user sa paligid mo. Keep mo yung mga tao na meron ka man o wala ka, hindi ka iniwan. Hindi ka hinusgahan kung ano yung kaya mong ibigay. Pero minahal ka dahil kung sino ka. Doon tayo kumapit. Kasi yung immediate future na ikaw ay ang ganda. Number 45, time to go, tsaka High Priestess. Nakakatawa no? Kasi ang High Priestess tungkol to sa intuition. Alam mo, Aris, at this
point ngayon, tulungan ka ng universe para gumana lalo yung intuition. Siguro sa Tagalog, pwedeng tawag doon, kutob. It's allow yourself na makinig dito. Hayaan mo yung sarili mo na maramdaman kung ano 'tong mga 'to. Kasi at pakinggan mo. Kasi marami ka pang bibitawan. Actually, marami pang lalayo. At most of them, ikaw na yung unang gagawa ng desisyon na, "Ay, hindi na pwede 'to. Kailangan ko nang i-cut off 'tong taong 'to." It's time that you think about yourself as well. It's time na makinig ka sa inner voice mo. It's time na sundan mo kung ano yung sinasabi sa'yo ng universe. It's time na ikaw naman at this time, at this point. Ano kasi nangyari sa physical environment? Meron tayong King of Cups, tsaka 11 by the book. Alam mo yung tipong ano, binibigay mo naman yung todo eh. Binibigay mo naman yung lahat. Your commitment, andon. Binibigay mo, andon na binibigay mo yung kung sino ka, oras mo, atensyon mo. Minsan nga, iba nga sa inyo, para pagkain nyo na lang, naibibigay nyo pa. Out of love. Alam mo, okay lang. Okay lang, Aris, na mapagbigay ka. Pero at this point, pinapala sa'yo ng card, please, maging mapagbigay ka naman sa sarili mo. Na please, ikaw naman ang sentro ng mga bagay-bagay. Na ikaw naman, kwento mo naman. Kasi, kailangan mo maging strong para sa sarili mo eh. Isang Aris, karamihan sa inyo, marami nakadepende. Madaming sumasandal. Ang medyo mahirap lang, wala ka masandalan. Meron man, sandali lang. So, kailangan mo palakasin sarili mo. Kailangan mong bigyan ng tamang oras ang sarili mo. Ano mangyari sa emotions mo kasi? Ay, number 26, happy-happy, tsaka 5 of cups. Aris, ganito ha. Pag hindi mo na kaya, magsabi ka. Pag pagod ka na, magsabi ka. Pag puno ka na, magsumbong ka. May mga tao ka naman pwedeng malapitan. Yun yung mga taong tagang piling-pili mo lang. So, nakakatuwa ngayon eh. Kasi binlas ka ng universe sa mga ng kahit ilan lang sila nabibilang sa mga daliri mo. Na pwede mong malapitan. Andiyan na hindi kayo hinuhusgahan. Andiyan na binibigyan ka ng support na kailangan mo. Huwag nating ipakita na okay tayo pero totoo hindi. Kasi yun nga yun eh. Oo, mahirap maging magpakatotoo. Ang hirap maging mahina. Pero ang laki ng, ako personal, ang laki ng respeto ko sa mga tao na kaya nilang aminin na hindi nila kaya. Na aaminin nila na pagod na sila. Na aminin nila na mabigat na, masakit na, nangangalay na. Kasi kailangan na matinding lakas ng loob para gawin yun. Doon ka magaling eh. May lakas ka ng loob. Gamitin mo yun. May mga iba sa inyo, naramdaman ko yung bigat ng Aris na gusto niyo na lang sa umiyak. Gusto niyo na lang na parang tumingin sa malayo tapos umiyak na lang kasi pagod na. Yung iyak na yung iyak na hindi hagulgol eh. Ang nakuha ko dito yung iyak na dire-diretso yung luha. Andun eh. Andun sa point na yun na kayo eh. Then let it be. Hayaan mo. Kaya ka binigyan ng luha, di ba? Even yung shortest verse sa Bible, Jesus wept. Umiyak din siya. Okay lang yun. Okay lang na umiyak dahil normal. Napagod ka, nasaktan ka, nagtiwala ka, tapos wala lang. Gusto mong iyak, gawin mo.
Ano ba yung hopes and fears mo? Number 4, higher power, tsaka 8 of wands. Alam mo yung point na sana, well, this goes to mga work nyo na parang sana mabilis na lang matapos tong araw na 'to. Yung may mga tsismis na binato sa inyo, sana matapos na ng mabilis. Kasi napapagod ka ng minsan na ano yung point na minsan, bahala kayo sa buhay niyo. Parang napapagod ka ng patulan, napapagod ka ng sumagot, napapagod ka ng mag-correct. Alam mo, eto masabi ko sa'yo, Aries, sa card. Blessing in disguise yun. Kasi dito mo na malalaman sino ba yung agad naniniwala sa mga kwento tungkol sa'yo at sino naman yung mga maglalakas loob para tanungin ka, "Uy, may nalaman akong ganito. Ano ba nangyayari? Kumusta ka ba? Okey ka lang ba?" Nahihiwalay mo, nase-segregate mo kung sino dapat yung dikitan mo, sino dapat yung layuan mo, sino dapat yung makasama mo, sino dapat yung lagyan mo ng, "Oh, may gap na tayo ha." Mahirap, masakit na process, pero worth it siya. Kasi nasasala mo yung mga energies na pumapasok sa life mo, nasasala mo yung mga tao na nakasalamuha mo. Nasasala mo din kung sino dapat yung kailangan mong madikitan at hindi. Salaan ngayon, Aries. Sa moment na kung saan sinasala yung mga tao sa paligid mo. Kasi hindi naman sa lahat ng pagkakataon kailangan bigyan tayo ng bigay. Medyo ginagawa ng universe yung iba nire-redirect papunta naman sa'yo. Okay lang, 'di ba? Ano bang masama na ikaw naman, bakit kailangan sila ba lagi? Ano, kasama sila sa budget mo? Eto yung possible immediate future mo. Ayan, helpful naman siya. 7 of Cups, tsaka number 17, Fates. There is a promise of happiness pa din. Actually, nakakatuwa kasi 7 is about wisdom tapos emotion. So, alam mo yun, nagja-jive yung isip mo tsaka yung emosyon mo. Eto na kasi yun na na sobrang may iba sa inyo kasi gusto niyo kinokokontrol yung mga nangyayari. Eto na yung moment na magle-let go muna kayo. Parang kumbaga sa dahon na nilagay mo sa ilog, dadaloy na. Hayaan mong dumaloy, hayaan mong madala ka kung saan kailangan ka dalhin. Eto na yung moment na yung universe hinahayaan kang mag-flow. Kumbaga ano naman, sit back ka daw muna. Relax ka lang. Then bahala muna ang universe na magda-drive para sa'yo. Bahala naman ang universe na siya ang magbibigay, magpapaagos sa'yo. Para madala ka naman doon sa tamang destinasyon na kung saan bina-value ka, kung saan ikaw naman yung importante, na kung saan ikaw naman ang kailangang bigyan ng atensyon. Deserve mo yun. Kaya nga sinasala na yung mga tao sa paligid mo Salaan na 'to, kapatid. So, I hope nakatulong yung reading sa'yo at tandaan yung mga naging readings natin, they are for guidance purposes. Gamitin ang free will ng wisely. And kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and palike na rin po ng video. And kung naghanap po kayo ng charms, crystals, oils po, yung mga candles, and even yung mga spell works tulad ng prosperity and love spell, message nyo po ako sa Omkara Arts and Craft Facebook page, yung link sa Tarot Page Philippines pala, sa FB page. So, yung link nasa baba sa description ng video. Aris, my friend, maraming salamat sa'yo. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be. Okay, magkita-kita tayo very soon at laging tandaan, be safe. Goodbye for now. Thank you.